Hello, kamusta na tayo? Um, Nagbabasa na tayo ng Bible, no? At saka ngayon sabay-sabay tayo nagbabasa ng Bible, no? Pero kayo, personally kayo, nasaan na kayong book sa Bible? Kahit nabasa na ninyo, or nabasa na natin, ulit-ulitin din ninyo ulit yung pagbabasa ng Bible. Okay? Genesis, Exodus, Leviticus, lahat ninyo na mahahaba, di ba? Tumatagal ang pagbabasa ng Bible. Pero pag binabasa natin ng Bible, mas makikilala natin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Kumpara sa pagbabasa ninyo ng kung ano-ano sa social media, sa panonood ng mga ano bang pinapanood niya sa social media. Kung pwede naman kayong manood sa social media ng ng mga tao, ng mga animals. Pero syempre, ang importante, magbabasa tayo muna ng Bible. Laging nasa isip dapat natin si Jesus Christ siya kasi Almighty Father sa pagising natin, tapos sa pagtulog natin. So yung mga bagay na pang-araw-araw, ano na lang yun, excess na lang ng oras natin. Kasi ang importante si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. At paano ba kayo mag-pray? Paano kayo mag-pray? Yung pagpe-pray natin is, dahil tatay natin si Almighty Father, yung pagpe-pray dapat natin is yung kung paano nyo kausapin yung tatay ninyo dito sa lupa or yung magulang ninyo sa lupa. Paano ba ninyo kinakausap? Di ba with respect, ganon, with love? So, ganon din ang kakausapin natin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Dahil nakikipag-usap sila sa atin. Dahil anak nila tayo. Mahal nila tayo. Gaya ng mga nasa Bible, hindi nila nakikita si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Pero nakakausap nila. Di ba nakikita natin, nababasa natin sa Bible? So, paano nila sinusulat to sa Bible? Kasi, may faith sila. Testimony itong Bible. Testimony ng mga tao na kinumpile kung paano tayo dapat mabuhay. At kung sino dapat ang unahin natin. Para yung buhay natin dito sa lupa may meaning. Hindi lang baliwala. Kaya tayo nandito sa lupa, may meaning. May dahilan. At yun ay ang maging perfect tayo. Para pag maging kasama tayo ni Almighty Father, maging worthy tayo. Nakasama sila in heaven with Jesus. At saka yung mga brethren natin na mga nauna sa atin. Gaya nga sinabi ko last time, ang nakakita lang kay Almighty Father, si Moses. Ang nakakita lang kay Jesus Christ, yung mga apostles, disciples, nung time dito sa New Testament, sa Matthew, Mark, Luke, and John, yung book na yon, yung mga tao doon, yun ang nakakita kay Jesus Christ. Pero nung si Paul na, hindi niya nakita personally si Jesus Christ, sa vision niya nakita si Jesus Christ. Okay? Kaya tayo, sinampulan tayo na si Paul, kahit hindi niya nakita personally, kinausap siya ni Jesus Christ. Kaya ganun din tayo, up to now, ganun si Almighty Father kasi Jesus Christ. Hindi sila nagbabago. Kaya lang natin na hindi nakakausap ngayon kasi masyado tayong busy sa mga bagay na hindi naman importante. At saka, dahil sa makasalanan tayo, yun ang nakakapag dahilan kung bakit hindi nila tayo makausap ng maayos. Dahil yung utak natin tsaka yung puso natin masama. Ngayon, may mga bagay na decision making tayo, di ba? Na, halimbawa, pag may ginawa kang bagay, may isip mo naman kung masama o mabuti yun, di ba? Pero, lagi kasi natin ginagawa yung masama eh. Pero yung kung nagsasabi sa atin na may kabutihan, yung
May nagsasabi sa atin, no? Sa puso natin, masama yan, ganon. Pinapaalalahanan tayo ni Almighty Father, no? Tsaka si Jesus Christ. Pero yung mga tao na kahit may nagsasabi ng masama yan, pero parang baliwala sa kanila, no? Kasi naging numb na sila na gawin lagi yung gusto nila. Kung ano ang gusto ng flesh nilang gawin, yung sarili nila ang sinusunod nila. Kahit sinasabi nila na follower sila ni Christ. So, ibig sabihin, hindi sila follower ni Christ kung sarili nila ang sinusunod nila. Kasi kung follower tayo ni Christ, follower nga susundin natin si Jesus Christ. At saka magkakaroon tayo ng faith kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Ano ba ang ibig sabihin ng faith? Tingnan natin sa dictionary, Complete trust or confidence in someone or something. Another meaning of faith is strong belief in God or in the doctrines of a religion based on spiritual apprehension rather than proof. So, ang synonym ng faith is trust, belief, confidence, conviction, credence, reliance. Yun ang synonym ng faith. Ngayon, nandito tayo sa Hebrews chapter 11. So, dapat magkaroon tayo ng faith kay Jesus Christ dahil ibinigay niya sa atin ang buhay niya para ma-save tayo. At dapat magkaroon tayo ng faith na isa-save niya tayo dahil yun naman talaga ang totoo. Wala silang si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Ang gusto nila sa atin ay mapabuti tayo at hindi tayo mapasama. Kaya gusto nila na magtiwala tayo sa kanila. At yung mga kasalanan natin, kinalimutan na ni Almighty Father yun. Pero, hindi dahil sa kinalimutan na niya, is patuloy pa rin tayong magkakasala. Dapat, i-stop na natin yung kasalanan natin. Kung alam nating kasalanan yun, i-stop na. Wag na. Kasi, patuloy pa rin natin pinapako si Jesus Christ. Binabastos natin si Jesus Christ. Ngayon, kung talagang mahal natin si Jesus Christ tsaka si Almighty Father, hindi na tayo gagawa ng mga bagay na ayaw nila. Kung talagang nirespect natin sila, kung talagang mataas ang tingin natin kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, susundin natin ang gusto nila. Kasi kung yung mga tao nga sa Egypt, 'di ba, nung law pa ang binigay ni Almighty Father, hindi sila nakapasok sa promised land. Yung mga Israelites na lumabas sa Egypt, hindi sila nakapasok ng promised land. Ang mga nakapasok lang ng promised land, yung mga anak nila, yung mga 20 years old pababa. Pero yung mga matatanda, hindi sila nakapasok ng promised land. Yun yung mga bata na naipanganak na sa desert, nung time na yon, habang nagka-travel sila, paikot-ikot sila sa desert. Yun ang nakapasok sa promised land. Pero yung galing mismo sa Egypt, papunta sa promised land, walang nakapasok. Except Joshua and Caleb. Dahil si Joshua at si Caleb lang ang nagtiwala kay Almighty Father. Naging worthy sila kay Almighty Father para makapasok sila ng promised land.
So yung mga taong hindi nakapasok ng promised land, namatay sila, nalagas. Dahil hindi nila sinunod yung law na binigay ni Almighty Father. Paano pa kaya tayo kung hindi natin susundin si Jesus Christ na yung dugo na niya mismo ang ibinigay niya sa atin para ma-save tayo, para sundin natin siya, tapos hindi natin sinunod, binabastos natin. Paano pa kaya ang galit ni Almighty Father pag ganun ang mangyayari sa atin? Kaya sundin na natin si Almighty Father. Ngayon pa lang. Balikan muna natin ito ng Hebrews chapter 10, verse 29. How much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an unholy thing the blood of the covenant that sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace? Binastos natin. Pag ganon, patuloy pa rin tayo nagkakasala. Kung yung mga tao sa desert na hindi sumunod sa law, namatay, paano pa kaya si Jesus Christ na yung dugo niya ibinigay niya para sa atin? Anong kaparusahang naghihintay sa mga taong patuloy na binabastos si Jesus Christ, yung pagbigay niya ng buhay niya sa atin? Anong kaparusahang nag-aantay sa mga taong ganon? Nakakatakot. Diba? Nakalagay dito sa Bible eh. For we know who said, "It is mine to avenge, I will repay." And again, the Lord will judge His people. It is a dreadful thing to fall into the hands of the living God. Kahit na mapagmahal si Almighty Father. Kung sumusobra na ang mga tao, sumusobra na tayo, it's a dreadful thing to fall into the hands of the living God. It's a terrible thing. Nakakatakot, hindi mo ma-imagine yung takot na yon, yung galit ni Almighty Father. Dahil si Almighty Father, mapagmahal siya. Pero kung sumusobra na, may kaparusahan nag-aantay sa atin. Kung hindi tayo titiwala sa Kanya, may kaparusahan yon. Lahat merong repercussions. Punta na tayo dito, no, sa Hebrews chapter 11. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. This is what the ancients were commended for. Kagaya nga kanina, di ba, binasa natin sa dictionary kung ano ang ibig sabihin ng faith. Dito sa Bible, ang ibig sabihin ng faith, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Kahit hindi natin nakikita, may confident tayo at assured tayo na merong masasave tayo, na may nag-aantay sa atin, si Almighty Father. Nagtitiwala tayo sa Kanya. Kahit hindi natin siya nakikita. Kaya yung mga tao noon, unang panahon, yung, gaya nga sinabi ko dati na si Abraham, Isaac, Jacob, hindi nila nakita si Almighty Father. Si Moses lang. Si Joshua, si Caleb, hindi nila nakita. Yung mga sumunod na mga prophets, si Elijah, si Samuel, hindi nila nakita. Puro boses lang ni Almighty Father. Pulos visions lang. Kahit si Paul, kahit si David,
Basahin natin, ano? Ituloy natin. This is what the ancients were commended for. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. So, dahil sa pananampalataya, nagtitiwala tayo kay Almighty Father kung paano niya ginawa ang mundo na to. So, kung nagtitiwala tayo kay Almighty Father, kung paano niya ginawa ang mundo to, nakikita natin ngayon sa book of Genesis chapter 1. Kung follower ka ni Christ, yun ang paniniwala mo kung paano ginawa ang mundo na to. At yun ang totoo. Iano ko lang, no? Yung mga books ng mundo na to, kasi itong Bible, ano to, hindi to nagbabago. Kung ano pa ang Bible noong unang panahon, yan pa rin ang nakasulat. Ngayon tayo, pag nag-aaral tayo sa school, yung mga books na revise, di ba? Kagaya ng bata ko, no? Kaklase ko si Magellan. Kilala niyo na si Americo Vespucci, no? Chinek niyo na ba? So, ang ikot daw ng mundo, paano ba ako magsasample ng ikot ng mundo? Sabi, bilog daw ang mundo. Nung grade 3 ako, sabi spherical. Hindi totally na bilog, hindi bilog na bilog, kundi medyo sphere daw na parang may umbok na ganon. Pero ngayon, makikita mo ngayon nakikita ko ngayon dito sa internet, ba't bilog? So, nag-iba, na-revise na ngayon. Bilog yung nakikita ko sa internet na drawing daw. Yun daw ang galing sa daw. Kasi hindi ako, daw lang. Okay? Gawa ng yun. Magandang graphics ngayon. Parang totoo. So, kunyari, ito lang kunyari lang ito. Kunyari, ito ang mundo. Ito ang sun. Itong mundo daw, habang umiikot siya sa sun, umiikot pa rin siya ng ganon. May revolution. Okay? May revolution habang nag-iikot daw siya sa mundo. So, isang ikot daw na ganon, 24 hours. Tapos, under na naman, isang ikot na naman, under na naman. Ang bilis! O, nahilo tayo, no? Yon ang sabi ng science. Nung time ko, hindi ko na alam kung paano na ngayon ang ikot ng mundo. Ngayon, baka na-revise na, hindi ko alam, nag-iba na naman. Okay? Kaya ang sinasabi ko is, itong Bible, constant ito. Hindi ito nagbabago. Kung ano ang nakalagay noon sa Bible, yun pa rin. Ngayon, yung mga science ngayon, di ba wala na raw ang Pluto, hindi na raw planet. Nag-iiba. Ba't nag-iiba? Si Jesus Christ, si Almighty Father, hindi sila nag-iiba. Kung ano ang sinabi nila, yun na yun. Walang pagkakaiba. So, maniniwala tayo kung ano ang stable. Stable at constant. Sino yun? At ano yun? Ang Bible, salita ni Almighty Father, saka ni Jesus Christ. Guided to ng Holy Spirit, yung mga prophets, at saka yung mga apostles and disciples na nagsulat nito. So, hindi ito nagbabago. Bilanggit ko lang yung pag-ikot ng mundo. Kasi nga, sinabi dito kung paano ginawa ni Almighty Father yung mundo. So, kung ano ang sinabi sa Book of Genesis kung paano ginawa ang mundo, yun yun. By faith, tuloy natin sa verse 4. By faith, Abel brought God a better offering than Cain did. By faith, he was commended as righteous when God spoke well of his offerings. And by faith, Abel still speaks even though he is dead. Diba kilala niyo si Abel, diba? Siya yung pinatay ni Cain. Nagustuhan ni Almighty Father ang offering ni Abel kasi
magaganda yung pinipili ng mga offering ni Abel kumpara sa pinipili ng offering ni Cain. Si Cain kasi ang in-offer niya, mga vegetables, ganun. Pero ang pinipili niya ng mga vegetables, mga bulok na. Si Abel, ang pinipili niya ng mga hayop na i-offer kay Almighty Father, yung the best. Kaya, mahal ni Almighty Father si Abel. Kaya, he was commended as righteous or correct in the eyes of God. Kasi, mahal ni Abel si Almighty Father. Kasi kung mahal mo ang tao, ba't bibigyan mo ng bulok? So, si Cain, gano'n ang ginawa niya, binigay ng bulok si Almighty Father. Si Abel, mahal niya si Almighty Father. So, hindi niya bibigyan ng bulok, kundi the best. Tutuloy natin, verse 5. By faith, Enoch was taken from this life, so that he did not experience death. He could not be found, because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists, and that he rewards those who earnestly seek him. He will reward those who earnestly seek him. So tayo hinahanap natin, earnestly si God. Kaya bibigyan niya tayo ng reward kung isisik natin si God wholeheartedly and earnestly. Si Enoch, hindi siya nakaranas ng kamatayan. Si Enoch, hindi niya nakita si Almighty Father, pero nagtitiwala siya. At dahil doon, kinuha siya ni Almighty Father. Hindi siya nakaranas mamatay. Nasa Book of Genesis itong si Enoch. So, nagkwento nito mismo is si Almighty Father kay Moses. Kaya naisulat ni Moses si Enoch. Alam ko, gusto niya parang si Enoch, di ba? Gusto niya pa parang si Enoch, yung hindi na lang mamamatay, kunin mo na lang ako, Lord, hindi na ako magkakasakit, walang hurt, walang pain, ganon. Ganon si Enoch, hindi siya nakaranas ng pain, ng hurt. Kinuha na lang siya ni Almighty Father. Kasi worthy siya to be, worthy siya not to experience death. Si Enoch, kasi nang may faith siya kay Almighty Father, kahit hindi niya nakikita, maayos ang trabaho niya. Alam ko kayo din gusto niya rin parang si Enoch, di ba? Kasi ako gusto ko gano'n, pero hindi ako worthy eh. Makasalanan kasi ako. Pero kung alam ko kung kayo ang papipiliin, gusto niyo parang si Enoch din. Kaya nga merong naggumawa si John Darby, di ba, ng Rapture? Kasi natatakot siguro si John Darby. Kaya naggawa siya ng parang concept na rapture. Kasi yung concept na rapture is hindi ka mamamatay nun. Kukunin ka na lang ni Almighty Father pagdating ni Jesus Christ. Dala-dala tayo ni Jesus Christ sa langit. Pero sana totoo yun. Gusto kong sana totoo ang rapture na parang magiging tayong si Enoch. Pero hindi eh. Walang nakalagay doon dito sa Bible about the concept of rapture. Pero gusto ko sana meron. Pero wala akong makita sa Bible. Dito sa verse 7, by faith Noah, when warned about the things not yet seen, in holy fear, built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. So, hindi nakita ni Noah si Almighty Father. Kinakausap lang ni Almighty Father si Noah through visions and dreams at pag nagpe-pray si Noah.
gaya natin. Pangkaraniwang taong gaya natin. Si Noah. Yung mga tao dito. Except, kaya ulitin ko, except si Moses, nakita niya si Almighty Father. At saka, si Jesus Christ, God kasi si Jesus Christ, anak siya, Son of God siya, and Son of Man. Diyos natin, si Jesus Christ. Hindi lang siya tao. Imagine si Noah gumawa ng ark. Ang laking faith ni Noah, no? Gagawa ka ng ark. May nagsasabi sa'yo na hindi mo nakikita, pero may vision ka. May nagsasabi sa'yo na magugunaw ang mundo, darating ang tubig, malulunod ang mga tao, para masave kayo, gumawa ka ng ark. Sinunod ni Noah yon. Ang laki ng ark. Napakalakas ng faith ni Noah. Yung mga tao ditong binabanggit ni Paul, no? Isinasample ni Paul na ibig sabihin, pangkaraniwang tao lang din sila. Gaya natin. Verse 8. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. By faith, he made his home in the promised land, like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. Malakas din ang faith ni Abraham. Visions and dreams, and through prayers lang din. Pero malakas ang faith nila, gaya ni Isaac and Jacob. For he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. And by faith, even Sarah, who was past childbearing age, wasn't able to bear children because she considered him faithful who had made the promise. Kagaya rin ni Sarah. Kahit anong time na to, 60 years old na siya, nabuntis pa rin siya, nanganak pa rin siya. Kasi, she considered God faithful. Kasi, mataas ang tingin niya kay Almighty Father. Si Almighty Father nag-promise sa kanya, kaya naniniwala siya na faithful si Almighty Father. Kaya binigyan siya ng anak na si Isaac. And so from this one man, and he is as good as dead, came descendants as numerous as the stars in the sky, and as countless as the sand on the seashore. All these people were still living by faith when they died. Lahat sila namatay. Si Enoch lang ang hindi namatay dahil kinuha siya ni Almighty Father. Pero lahat ng mga taong to namatay sila. Pero they have faith. They did not receive the things promised. Ituloy natin Verse 30 na tayo. They only saw them and welcomed them from a distance, admitting that they were foreigners and strangers on earth. Hindi nila na-receive yung promise ni Almighty Father. Pero may faith sila. Yung nakita nila from a distance, yung promise ni Almighty Father sa kanila. At inaaminado sila na foreigners and strangers lang tayo dito sa mundo. Dahil hindi talaga naman ito ang tunay na bahay natin. Alam nila na may mas better pa na lugar para sa atin.
na ginawa si Almighty Father. People who say such things show that they are looking for a country of their own. If they had been thinking of the country they had left, they would have had opportunity to return. Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Kaya si Almighty Father, hindi siya nahihiya na tawagin siyang Diyos kasi alam niya may binigay siyang, may nakaprepare sa atin na lugar. Mas magandang lugar. Na makasama sila. Pure crystal. Yung mga bahay dito sa lupa, nabubulok, nasusunog, naluluma. Yung bigay ni Almighty Father na bahay sa atin, nakasama siya. Better pa sa lugar na to. The best. Ang bigay ni Almighty Father sa atin. Ang gusto lang niya, magkaroon tayo ng faith sa Kanya. Tsaka kay Jesus Christ. Kasi yung mga taong to na binanggit natin, alam nila na foreigner lang sila, stranger tayo sa lugar na to. Hindi naman kasi talaga to ang bahay natin. Di ba nga ginawa tayo ng Almighty Father, flames of fire tayo. So, binabalang tayo dito sa lupa for a test. Sabihin ko ulit, testing site, itong earth. Nasa testing site tayo. So, pag nakapasa na tayo sa testing site natin, either doon ka, kasama ka ni Almighty Father in heaven, or doon ka sa lugar, kasama ng mga wicked. Kasi after death is judgment, di ba nabasa naman natin? Well, hindi na tayo lilipad na nasa limbo. After, ano ba, sabi, kailangan after death, naku, baka nandyan pa yung yung kaluluwa. Wala na. Wala na. Diretso agad kay Almighty Father yun. Sa judgment. By faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had embraced the promises was about to sacrifice his one and only son. Even though God had said to him, "It is through Isaac that your offspring will be reckoned." Abraham reasoned that God could even raise the dead, and so in a manner of speaking, he did receive Isaac back from death. Ang lakas ng faith ni Abraham, mo. Nakita niya dito. Di ba sabi ni Almighty Father, i-sacrifice mo sa akin yung anak mong si Isaac. So, anong gagawin dapat ni Abraham? Papatay niya talaga si Isaac, di ba? Kasi ang reason niya, nag-promise si Almighty Father na yung magkakaroon siya ng maraming descendants. So, ang reason ni Abraham is, alam niya na kayang buhayin ni Almighty Father si Isaac. Ganun kalakas ang faith ni Abraham. Kaya nga Abraham reasoned that God could even raise the dead. And so in a manner of speaking, he did receive Isaac back from the dead. Kung parang ganun na rin ang nangyari, na parang back from the dead si Isaac. Kasi nga, parang papatayin na niya nung time na yun eh. Pero hindi natuloy, di ba? Pero in a manner of speaking, he did receive Isaac back from the death. Naintindihan niyo?
By faith, Isaac blessed Jacob and Esau in regard to their future. So anak di ba na Isaac si Jacob, tsaka si Esau? Si Esau, yung mga lahi nito, yung Edomites. By faith, Jacob, when he was dying, blessed each of Joseph's sons and worshipped as he leaned on the top of his staff. So, mamamatay na si Jacob dito. So, nakikita nyo rito, no, yung cycle of life. Na may faith. Kailangan natin ng faith. Yung cycle of life na nabubuhay tayo and then darating ang oras, nakukunin na tayo ni Almighty Father. Dapat may faith pa rin tayo. So, blines niya yung anak ni Joseph, si Jacob. Di ba si Jacob siya si Israel? Tuloy natin sa verse 22. By faith, Joseph, when his end was near, spoke about the exodus of the Israelites from Egypt and gave instructions concerning the burial of his bones. So, alam na ni Joseph, kasi may faith siya, na kahit mamatay siya, nag-instruct siya sa mga Israelites na dalhin yung mga buto niya na isama ng mga Israelites kasi ayaw niyang mailibing sa Egypt. Alam niya, by faith, nagtitiwala siya kay Almighty Father na ilalabas ni Almighty Father ang mga Israelites sa Egypt. By faith, Moses' parents hid him for 3 months after he was born, because they saw he was no ordinary child, and they were not afraid of the king's edict. So by faith, dapat wala tayong takot. Dapat may faith tayo. Kasi pag may faith ka, hindi ka takot eh. Dahil alam mo, nagtitiwala ka kay Almighty Father. Sa Kanya anchor. Dapat lagi yung faith natin, tsaka kay Jesus Christ. Kaya hindi pinatay si Moses nung time na papatayin na siya, 'di ba? Hindi siya pinatay kasi nga yung mga magulang niya may faith at hindi takot sa utos ng hari. By faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. He chose to be mistreated among the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. Ganon si Moses. Mapagkumbaba si Moses, kilala niya sarili niya at may pananampalataya siya na nang lumaki siya, ayaw niyang itrato siya na parang anak ng Pharaoh's daughter. Alam ko sa inyo, gusto, di ba, maging, kunyari, anak ng Pharaoh's daughter, para sikat kayo, para mayaman kayo. Si Moses, hindi siya ganun, kaya mahal siya ni Almighty Father. Hindi niya pinili yung karangyaan ng Egypt. Mas gusto pa niya na ma-street siya or alipustahin siya kasama ang mga Israelites kaysa mag-enjoy ng sa mga pangyayari ng ginagawa ng mga Egyptians. Kasi alam niyo na naman, di ba, yung mga ginagawa ng mga Egyptians, meron silang sariling religion, meron silang way, or may iba silang sinasamba, hindi si Almighty Father. May mga pleasure na ginagawa ang mga Egyptian noon. Hindi sumali si Moses. He regarded this grace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt, because he was looking ahead to his reward.
Si Moses, hindi siya tumingin sa mga treasure na nasa Egypt. Kayo ba, titingin ba kayo sa treasure? Follower tayo ni Christ. Titingin ba tayo sa pleasure ng mundo na to? Sa treasure and pleasure ng mundong ito? Titingin ba tayo? Ang followers ni Christ, iba. Hindi tayo taga dito. Kaya kahit iba ang tingin sa atin ng mga tao, huwag tayo matakot. Magkaroon tayo ng faith kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Huwag tayo manloko ng tao. Huwag tayo mang-scam. Huwag tayo magsinungaling. Huwag tayo mag-alimpusta ng tao. Yung mga binanggit na mga kasalanan, di ba, nabasa niyo naman, di ba, pinag-usapan natin, yung mga ganong kasalanan. Kasi follower tayo ni Christ. Hindi natin kailangan ng adultery, hindi tayo gagawa ng ganon, fornication, homosexuality, ng paninirang puri, panchichismis sa ibang tao, gumagawa ng division. Ayaw ni Almighty Father ng ganon. Kasi kung gumagawa tayo ng ganon, wala tayong faith kay Almighty Father. Hindi tayo titiwala sa Kanya. Kaya dapat may faith tayo. Magtiwala tayo kay Almighty Father. Tuloy natin sa verse 27. By faith he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invisible. By faith, iniwan ni Moses ang Egypt. Hindi siya natakot sa galit ni Pharaoh. Nagtiwala siya kay Almighty Father. He saw him who is invisible. Yun ang faith. Kahit hindi mo nakikita, nagtitiwala tayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. By faith, maniniwala tayo sa Bible. Yung mga tao na nagsasabi na gawa lang ng tao yan, yun yung mga taong walang faith kay Almighty Father kasi hindi sila naniniwala. Walang faith yun. Para ma-save tayo, kailangan natin magkaroon ng faith. By faith, he kept the Passover and the application of blood so that the destroyer of the firstborn would not touch the firstborn of Israel. So, yung by faith, sinunod ni Moses, di ba? Yung tungkol sa Passover, na maglalagay ng dugo ng lamb dun sa hamba ng pintuan para hindi mamatay yung mga firstborn ng mga Israel or ng mga Israelites. By faith, the people passed through the Red Sea as on dry land. But when the Egyptians tried to do so, they were drowned. Lahat yun, nangyari na yun by faith. Pati yung nag-part ang Red Sea. Ngayon kasi sinasabi nila, may scientific studies dyan kung bakit nag-part ang Red Sea. Sinasabi ng mga tao, ng mga skeptics. Hindi sila naniniwala kay Almighty Father. Sige sabihin na natin na may scientific studies or kung bakit nag-part ang Red Sea. Pero, yung timing kung bakit nag-part ang Red Sea, mabibigyan ba ng justification ng mga scientists yun? Yung timing na yun? Na nung time na nandun na si Moses, pati yung mga Israelites, bakit bigla na lang nag-part ang Red Sea nung inutusan ni Almighty Father si Moses? So, walang scientific, explanation yon, yung timing na yon. Kahit sabihin nyo na may
may ibig sabihin kung bakit nag-part ang Red Sea, malakas yung hangin sa kaya nag-part ang Red Sea. Granting na totoo yun, na sinasabi ninyo ng mga scientists. Pero yung time na yun, na biglang nag-part ang Red Sea because nandun ng mga Israelites, meron bang scientific explanation yun? Wala. By faith, the walls of Jericho fell after the army had marched around them for 7 days. Ito yung walls of Jericho. Hindi, kaya nasira yung walls of Jericho kasi maingay. 'Di ba? Yung mga trumpets nyo, paikot-ikot kayo sa wall ng Jericho, tapos maingay kayo, ang dami nyo. Kaya nahulog or yung wall ng Jericho, 'di ba? Pero paano masasabihin na yung in 7 days nung promise ni Almighty Father, ba't biglang na-fall? Yung timing pa rin ang isipin nyo. At kung gagawin ngayon yun, dapat gawin kaya ninyo ngayon yun. Lakasan ninyo. Ganun ba ang mangyayari? Ganun ba yung wall ba ng Jericho mababagsak? Hindi. Gawa ni Almighty Father lahat yun. Yung mga miracles na to is because of the faith of the people. Nagtitiwala sila kay Almighty Father. By faith, the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. Si Rahab, may mga spies na winelcome siya. Dahil iningatan niya, yung mga spies na yun, hindi siya namatay. Hindi siya kasamang namatay doon sa mga taong nag-disobey. And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, Jephthah, about David and Samuel and the prophets. Si Gideon, yung story nitong si Gideon, hindi niya nakita si Almighty Father, pero 3 times pa niyang verify. Inutusan siya ni Almighty Father na ganito ang gawin mo, na talunin mo yung mga kalaban mo. So, at first, hindi pa siya naniwala sa boses na yun. So, 3 times sa kanyang verify ni Almighty Father. Kasi nga, hindi natin nakikita si Almighty Father. Nakikipag-usap lang, inuulit ko, sa dreams, visions, and true prayers. Si Samson. Kilala niyo si Samson, Tsaka si Delilah. So, si Samson, hindi niya na nakita si Almighty Father. Pero, they had faith when they were here on earth. Si Jephthah, si David, hindi niya nakita si Almighty Father. Pero nagpa-prophesy siya, nagagawa siya ng Book of Psalms, tsaka yung Proverbs. Si Samuel, prophet itong si Samuel, ni Almighty Father. After ni Eli, siya ang naging prophet. Si Samuel, tinawag siya ni Almighty Father, bata pa lang siya. Habang patulog na siya noon, Samuel, tas lumalapit siya kay Eli. Sabi, tinawag mo ba ako? Hindi kita tinatawag. So, humiga na ulit si Samuel. Tapos mamaya may tumawag na naman sa kanya, Samuel. Tapos lapit ulit siya kay Eli, tinatawag mo ba ako? Hindi. Tapos naisip ngayon ni Eli na si Almighty Father ang tumatawag kay Samuel. Kaya binigyan ng instruction ni Eli si Samuel. So hindi nakita ni Samuel si Almighty Father. Nakikipag-usap si Almighty Father sa kanya. Visions, dreams, and true prayers. Pati na yung mga prophets, ganun din, hindi na nakikita. Pangkaraniwang tao din sila gaya natin. O sino pa ba?
Sa New Testament, si John the Baptist. Di ba ang sabi ni John the Baptist, hindi niya alam, basta may nagsabi lang sa kanya na magbabaptize siya ng mga tao sa water, at kung sino yung ibabaptize niya na may lumabas na dove na sa ulo, yun na ang Messiah. Yun si Jesus Christ. So, hindi nakita ni John the Baptist si Almighty Father na nag-uutos sa kanya ng instruction, na nag-instruct sa kanya kung bakit siya magbabaptize ng water. Basta baptize ka ng water para mahanap ang Messiah. Kaya nga, di ba sabi ni Jesus Christ, wala nang prophet na mas na darating sa future na gaya ni John the Baptist. Ituloy natin, who through faith, yung prophets, after ito, sa verse 33, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in battle and routed foreign armies. By faith to, gatong ginawa ng mga tao in the olden, in the times of, in the Old Testament. Binabanggit ni Paul yung mga tao doon. Dahil sa faith nila, nakakaligtas sila sa kamatayan, na kahit mahina sila, naging malakas sila. Dahil sa faith nila. Verse 35, women received back their dead, raised to life again. There were others who were tortured, refusing to be released so that they might gain an even better resurrection. Merong mga Christians or followers of God, righteous people, na tinotorture nung time na yon. Pero hindi sila nagpatinag. Hindi nila dinenay si Almighty Father. Kasi alam nila, may better na lugar para sa atin na mga anak ni Almighty Father. Some faced jeers and flogging and even chains and imprisonment. May mga tao, followers of God, righteous people, nakaranas ng tinatawanan sila ng ibang mga tao. Sinasaktan sila. Kinulong sila, naka-chain sila, naka-bound sila. Pero dahil sa faith nila kay Almighty Father, hindi nila dinanay si Almighty Father. Nagpatuloy pa rin silang magtiwala or nagtiwala kay Almighty Father. They were put to death by stoning. Kahit pinatay sila sa pamamagitan ng pagbabato, binabato yung, alam mo yung binabato, tas namatay, parang si Stephen. May faith sila, kahit pinapatay na sila, may faith pa rin sila. They were sawed in two. Nilagare. Para patayin. They were killed by the sword. Gaya ni John the Baptist, diba? Pinagutan siya ng ulo. Pero kahit pinagutan siya ng ulo, hindi siya natakot. Yung mga tao dito sa Old Testament, kahit na hinati sila sa dalawa, nilagari sila, pinatay sila sa pamamagitan ng pambabato sa kanila. Si James na apostle ni Almighty, ni Jesus Christ,
Hindi siya nagpatinag, so pinatay din siya. Tuloy natin. They went about in sheepskins and goatskins, destitute, persecuted, and mistreated. Ganito ang mga anak ni Almighty Father. Pinagtatawanan, pinipersecute, mistreated, inaalipusta, sinasaktan. Kasi nga, may faith sila kay Almighty Father. Yung mga tao na nananakit sa kanila, ito yung mga taong hindi naniniwala kay Almighty Father. So, yung mga taong to, demon possessed to, padala to ng devil para i-persuade ang mga tao na tigilan na ang pag-follow kay Almighty Father. Pero itong mga taong to, hindi sila papapigil na magtiwala kay Almighty Father. May faith pa rin sila. Dahil nagtitiwala sila kay Almighty Father na may better place para sa atin. Tuloy natin. The world was not worthy of them. They wandered in deserts and mountains, living in caves and in holes in the ground. So yung mga Christian ng time na yon, pina-persecute. Tumitira sa desert, sa bundok, sa kuweba, sa under the ground. Hirap sa buhay. Pero kahit ganon, nagtitiwala sila kay Almighty Father. They love God. Tayo, anong klaseng tao tayo ngayon? Konting paghihirap lang, ayaw na natin kay Almighty Father. Konting paghihirap lang, dinideny na natin si Jesus Christ. Konting paghihirap lang, nagchichismis tayo sa mga tao. Nanloloko tayo sa mga tao. Kinaiingitan natin ng mga tao. Anong klaseng tao tayo? Para lang tayo makagain. Para sumikat lang tayo, ganon. Wala namang kwenta. Ang importante si Almighty Father, si Jesus Christ. Napaka-petty natin, ang babaw natin. Pero yung mga tao noong araw na to, ang laki ng pananampalataya nila kay Almighty Father. Hindi ito ang gayahin natin. These were all commended for their faith, yet none of them received what had been promised. Since God had planned something better for us, so that only together with us would they be made perfect. Lahat ng mga taong to na binanggit ni Paul, hindi nila natanggap yung promise, pero they have faith in God. They had faith in God when they were here on earth. When they were still living here on this earth, they had faith in God, pero hindi nila natanggap na yung mga promise ni Almighty Father kasi may better na promise si Almighty Father sa kanila. And that is to be with Him in heaven. Yung mga taong to, dinunay nila yung sarili nila. Yung mga gusto nila sa buhay. Yung mga pangarap nila, kinalimutan nila. Basta lang sundin si Almighty Father. Kaya ba natin gawin to? Kalimutan natin yung mga pangarap natin sa buhay na yumaman dito sa mundo na to? Na maging sikat dito sa mundo? Kaya ba natin? Pwede ka maging sikat sa mundo na to. Pwede kang yumaman sa mundo ito. Pero after itong life na to, saan ka na pupunta? Kasi hindi na kahabang buhay nandito sa mundo na to. Kaya ngayon pa lang, dapat kay Almighty Father na tayo. Para makita ni Almighty Father na sincere tayo, na gusto natin siyang makasama. Na maging karapat dapat tayo makasama niya. Kasi napaka-holy ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ.
Kahit nabanggitin ang pangalan nila, hindi tayo worthy dahil malinis sila. Pero inallow ni Almighty Father na babanggit natin ang pangalan nila para makilala natin sila. Pinababa ni Almighty Father si Jesus dito para lalo tayong magkaroon ng faith. Binibigyan tayo ng proof. Yung mga tao dito, no, si Abraham, walang proof na binigay. Tayo na nasa New Testament, na after ni Jesus may proof na ito na si Jesus Christ. Itong si Noah, anong proof ang merong binigay kay Noah? Wala. Pero nagtiwala si Noah. Tayo may proof tayo. Wala nang dahilan para hindi tayo maniwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Baka sabihin nyo, may faith ako kay Jesus Christ. Hanggang saan ang faith mo ba? Hanggang saan? Hanggang saan ang faith mo? Yung binabanggit dito, no? Kahit pinatay na sila, sinasaktan sila, nagtitiwala pa rin sila kay Almighty Father kahit nagtatawanan sila. Kaya tayo ngayon, may mga taong hindi naniniwala kay Almighty Father, pinagtatawanan tayo. Pero yung iba takot, no, mapagtawanan. Takot kayo mapagtawanan. Sumusunod tayo sa agos ng mundo na to para hindi tayo pagtawanan, para maging cool tayo, maging maayos tayo sa paningin ng mga tao. Bakit natin gusto maging maayos sa paningin ng mga tao? Wala namang pakialam sa atin ng ibang tao. Hindi naman na tayo mahal. Ang tunay nagmamahal sa atin, si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Yung ibang mga tao, wala namang pakialam sa atin yan Gusto natin maganda yung ating tingin, yung estado natin sa lipunan. Bakit? Gusto niyo maging maganda yung tingin sa inyo ng mga tao. Bakit? Tao lang yun. Ang mas importante yung tingin sa atin ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Yun ang mas importante sa lahat. Kaya huwag tayo mahihiya mag-share ng Word of God sa ibang mga tao. Panindigan natin si Almighty Father kasi pinanindigan niya tayo. Pati si Jesus Christ, yung buhay niya, ibinigay niya sa atin. Napaka-great ng pagmamahal nila sa atin. Na sino ba naman tayong tao, wala naman tayong kakwenta-kwenta, napakamakasalanan natin, pero mahal pa rin tayo ni Almighty Father. Naiisip niyo ba yon? Tapos ang gagawin natin, maninira tayo ng tao, may mga kapatid natin, nanakawan natin, ichichismis natin. Napaka-wicked ng tao, salbahe ang tao. Kaya si Jesus Christ, si Almighty Father, puro kabutihan ang gusto nila para sa atin. Sundin natin sila. Magbasa tayo ng Bible. Hanapin natin si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Isa-isa tayong maghahanap kasi kailangan kay Jesus Christ tsaka kay Almighty Father. Hindi to by group. Diba kasama na kayo sa religious organization, hindi yan by group, sa denomination kasali na kayo, hindi yan by group. Isa-isa tayong haharap kay Almighty Father.
Di ba nga nasa testing site tayo? O isa-isa tayong haharap sa test. After ng test na to, isa-isa tayong haharap. O ano, kamusta ang test mo, anak? Anak, hindi ka pwede dito. Anak, doon ka sa baba. Ang saklap, di ba? Ang saklap. At saka hindi kita anak kasi hindi mo naman ako sinunod, di ba? Dinedeny mo nga ako sa mga tao, di ba? Kinakahiya mo ako. Ayaw mo nga malaman na ibang tao na Christian ka, di ba? Kasi ang gusto mo, masaya ka sa mundo, ganun, di ba? Ang gusto mo, nasikat ka, na mayaman ka. Kaya doon ka sa mga kasama mo. Dahil hindi mo naman ako mahal, di ba? Hindi dinay mo ako sa mga tao. Kaya nga, di ba si Jesus Christ? Pag nagtiwala tayo kay Jesus Christ, siya mismo magpe-present sa atin kay Almighty Father. Ito na yung anak mo. Dito na pinapresent ko sa iyo. Nagtiwala sa akin. Almighty Father. Itong mga anak mo. Andito na sila. Kasama na natin sila forever here in heaven. Hindi na sila iiyak pa. Hindi sila na mamablema pa. Temporary lang tong buhay natin dito sa mundo. Tatanda tayo. Nagiging weak tayo. So habang malakas pa tayo, magtiwala na tayo kay Almighty Father kasi hindi natin alam ang oras natin dito sa mundo. Lagi tayong magpe-pray. Yung pagpe-pray, hindi naman kailangang ilakas mo no? Ay, iba kasi, gusto ko ipakita sa mga tao na nagpe-pray ako. Alika, ipag-pray na. Ipag-pray natin sa labas ng, ipag-pray natin para makita ng mga tao. O, ano yung pakitang tao yun? Ha? Pwede ka mag-pray ng sarili mo lang, in your own mind, in your own heart, in your deep within, magpe-pray ka. Kasi yung iba, kaya nagpe-pray na pinapakita nila sa ibang tao. Kasi gusto nila ng, ay, ang galing nito, nagpe-pray ito O, hindi sincere. May mga ganong klaseng tao Ginagamit si Jesus Christ, tsaka si Almighty Father para makagain ng tiwala sa mga tao, tapos kukuhanan mo naman, nanakawan mo naman, tapos yung totoong ugali mo hindi mo papakita. May mga ganong klaseng tao, alam niyo ba yun? May mga totoong ugali sila. Sa panglabas, akala mo mabuti, maayos, follower ni Christ, ganun. Pero sa totoo, yung ibang mga tao, inaalipusta nila. Pantay-pantay dapat ang tingin natin sa mga tao. Huwag tayo mga alipusta. Huwag natin pagtawanan yung mga tao. Dahil si Jesus Christ, yung Almighty Father, seryoso sila sa atin. Dahil buhay ang nakasalalay dito. Buhay natin, yung future natin. Ano ba ang future natin? Ang future natin, in heaven. Yun ang nakasalalay yung pagpunta natin sa heaven. Yung ibang tao, kung ayaw nilang maniwala, wala tayong magagawa. Pero as much as possible, i-share natin sa mga tao ang kabutihan ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Mahal na mahal nila tayo. Magkaroon tayo ng faith sa kanila. Araw-araw magpe-pray tayo. Magbabasa ng Bible. Isipin natin lagi si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Kakausapin nila tayo. Gaya ng mga tao dito na binanggit sa Hebrews chapter
11. Yung mga tao may mga lalakas ang faith. Thank you at salamat sa pakikinig. Pinagpipray ko kayo na magbasa ng Bible. Yung mga nakikinig, hindi ko alam kung sino kayo. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa pagmamahal niya sa ating lahat. Hindi niya tayo iiwan. Magkaroon tayo ng faith kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Kasi pag may faith tayo kay Almighty Father at kay Jesus Christ, nawawala yung takot natin. Dahil alam natin kung saan tayo pupunta. Ang pupuntahan natin, si Almighty Father. Thank you, and God loves us all so much.